Gabing-gabi na, pasado 10:00 sa lumang gusali ng unibersidad. Walang katao-tao sa hallway, puro ang tunog ng namamatay na ilaw. Si Mara, ihing-ihi na pagkatapos ng late night review. Tinulak niya ang mabigat na pinto ng CR sa third floor. Walang tao. Walang anino, amoy lang ng lumang tiles at bleach. Pumasok siya sa pinakahuling cubicle, sinara, umupo. Bigla, nagsimula mahina muna, parang bata na humihuni. Natigilan siya. Suntok-suntok ang tibok ng puso niya sa dibdib. Prank lang ba? May naglilinis? Mabilis siyang natapos, tumayo, binuksan ang pinto. Wala. Walang paa sa ilalim ng mga cubicle. Walang anino, humugot siya ng hininga, nanginginig. Lumapit sa lababo. Nagbanlaw ng kamay sa patintero na gripo. Muling dumating ang boses. Mas malapit na, diretso sa likod niya. Ole! Ole! Mas malakas na. Parang umaawit, parang nanunuya. Lumingon siya ng mabilis. Wala pa rin. Sa salamin, mukha lang niya, maputla, takot. Biglang tumakbo siya patungo sa pinto. Pero nang hawakan niya ang doorknob, sumabog sa utak niya ang sigaw. Ole! 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 Natigilan siya, humihingal. Naalala niya ang bulong ng lola niya tungkol sa mga multo sa lumang paaralan. Hindi niya mapigilan, bulong niya isang beses lang. Ole? Katahimikan. Patay na katahimikan. Tapos, mula sa itaas, diretso sa kanya, may narinig na basa, mabagal na kaluskos. Parang kuko sa semento. May gumalaw sa kisame, naramdaman niya. May nakatingin. Nangungunot. Imbulong ng lola niya paulit-ulit sa isip. Ole. Ibig sabihin, tumingin ka sa itaas sa lumang salita. Ayaw niyang tumingin. Pinakiusapan niya ang sarili niya. Pero sumuway ang leeg niya. Dahan-dahang tumaas ang tingin. Nandoon, nakabitin ng patiwarik sa sira-sirang kisame, isang babae. Hindi na tao. Mahabang itim na buhok na nakabitin na parang basang lubid. Embalat na abo at nagbabalat-balatan. Mga mata, malaki, maputla, hindi kumukurap. Bibig na nakabuka ng sobrang lapad, nakangiti. Nakatingin siya pababa, diretso sa kaluluwa ni Mara. Sumigaw si Mara, pero natigil ang sigaw sa lalamunan. Bumagsak ang bagay. Tahimik, mabilis. Mga kamay na parang kuko ang lumapit at namatay ang ilaw. Kinabukasan, bukas na bukas ang pinto ng CR. Naiwan ang bag ni Mara sa sahig. Nakarecord pa ang cellphone niya. Audio lang. Ulit.